Sabi nila ang pamilya ay dapat na nagsisilbing kalungan natin sa gitna ng unos. Pero paano kung ang mismong pamilyang pinagsilbihan mo ng buong tapat ay sila pa palang magiging sanhi ng iyong pagkawasak? Akala ni Rafael sapat na ang salitang pasensya na para burahin ang bawat latay ng pang-aapi ng kanyang kapatid sa akin. Akala ni Bianca habang buhay ako magpapaalipin sa ilalim ng kanyang mga kamay dahil lang sa takot ako mawala ang lalaki minamahal ko. At akala ni Celeste, ang pera at ganda niya ay sapat na para agawin ang lahat ng pinaghirapan ko. Maling-mali sila. Dahil ang pusong paulit-ulit na dinurog kapag nabuo, ay mas matigas pa sa bato. Ako si Mariel at ito ang kwento ng aking pagtitiis, ang pait ng pagtataksil sa loob ng isang tahanang puno ng sikreto at kung paano ko binawi ang aking danggal mula sa apoy ng kanilang kasasinungalingan. Handa na ba kayo makinig sa katotohanang ibabalot ko sa tamis ng paghihigan? At isang araw, bago ang aming ikatlong anibersaryo, nakita ko ang aking asawa na si Rafael na may kalong na ibang babae sa loob ng opisina ng aming tiamban. Akala nila matatapos ang lahat sa isang pirasong papel ng pagtataksil. Pero hindi nila alam sa oras na lumabas ako sa pinto ng bahay na yon, dala ko na ang lahat ng ebiden, siyang mapapabagsak sa kanilang dalawa. Ngayon, habang nagmamakaawa si Rafael sa harap ng aking pinto, ang isa lang ang masasabi ko. Tapos na ang oras ng pagtitiis. Mariel, intindihin mo naman si Bianca. Ano ba naman yung isang damit lang? Mas mahalaga ba yan kaysa sa katahimikan ng pamilya ko? Yan ang bungad sa akin ni Rafael. Walang kumusta ang araw mo, walang salamat sa pagluluto. Ang tanging bumati sa akin ay ang usok mula sa oven at ang malamig na boses ng lalaking pinang-akuan kong mamahalin habang buhay. Nakatayo ako sa gitna ng kusina ng aming ancestral house sa Iloilo. Ang hangin dito ay palaging amoy pampaalsa at bagong luto na tinapay, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Pero ngayong hapon, ang amoy na iyon ay nahaluan ng masangsang na sunog na tela. Nanlalamig ang aking mga daliri habang mahigpit kong hawak ang isang envelope. Sa loob nito ay ang aking senior counselor certificate, isang katibayan ng lahat ng puyat at pagod ko para makatulong sa gastusin namin. Isang tagumpay na sana ay pagsasaluhan namin ni Rafael ng may ngiti. Pero sa paanan ni Bianca, ang kapatid ni Rafael, nakita ko ang paborito kong kulay asul na bestido. Ito ang suot ko nung gabi ng aming engagement sa dalampasigan. Ngayon, isa na lamang itong itim at basang-basahan na ginamit ni Bianca, pampunas ng natapong langis sa sahig bago niya ito itinulak palapit sa nagbabagang apoy ng oven. Kuya, tignan mo siya. Pinapangunahan na naman niya ako ng galit. Hindi ko naman sinasadya. Akala ko basahan na yan. Hikbi ni Bianca. Yumakap siya sa braso ni Rafael. Ang mga mata niya ay parang sa isang maamong tupa na nang-inginig sa takot. Pero nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang nising puno ng panunuya. Alam ni Bianca kung gaano kahalaga ang damit na yon sa akin. Alam niyang yon ang huling alaala ng panahong naniniwala pa ako sa mga pangako ni Rafael. Hindi ako makahinga. Parang may malaking bara sa aking lalamunan na ayaw lumabas. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin si Bianca at bawiin ang natitirang himaymay ng damit ko. Pero ang tanging nagawa ko lang ay mapaatras hanggang sa tumama ang likod ko sa mainit na dingding ng malaking oven. Rafael, anibersaryo natin bukas. Bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig halos hindi marinig sa tindi ng sakit na unti-unting lumalamon sa akin. Yan ang damit na suot ko noong nanghako ka na poprotektahan mo ako. Bakit hinahayaan mo siyang gawin ito? Humarap sa akin si Rafael. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata pero mas nang hinibabaw ang inis. Anibersaryo na naman, Mariel. Kailangan natin ng pera baon. Tayo sa utang sa supplier ng harina. Tapos ito ang uunahin mo, isang pirasong tela. Hindi lang ito tela, Rafael. Simbolo ito ng paggalang mo sa akin bilang asawa mo. Sigaw ko sa wakas ay kumawala rin ang boses na kanina pa nakakulong. Respeto sa, bahay na ito, pamilya muna bago ang lahat. Sagot niya sabay talikod sa akin para aluin ang kanyang kapatid. Bianca, sige na, pumasok ka na sa loob. Ako na ang magliligpit nito. Pinanood ko silang maglakad palayo.
Ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay mas piniling hawakan ng kamay ng kapatid niyang sumisira sa akin kaysa punasan ang mga luhang nagsisimulang pumatak sa aking pisingi. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng usok. Ang katahimikan sa kusina ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Dito sa tiembang na ito na itinayo ng 3 henerasyon ng mga Villanueva, naramdaman ko na hinding-hindi ako magiging bahagi ng pamilyang ito. Para lang akong isang sangkap na pwedeng palitan kapag hindi na kailangan. Bakit ba ako lagi nagpaparaya? Dahil ba sa utang na loob ko kay Rafael? Dahil pinatuloy niya ako rito? O dahil sa hiya na baka sabihin ng mga kapitbahay na bigo ang aming kasal? Tumingin ako sa paligid. Ang mga sako ng harina, ang mga tray ng tinapay, ang lahat ng ito ay naging saksi sa bawat pagtitiis ko, sa bawat pagkakataong tinatago ni Bianca ang mga gamit ko, sa bawat maling balitang ipinapakalat niya sa barangay na ako raw ay tamad at walang kwentang asawa. Bigla kong naalala ang sinabi ng isang pasyente ko noong nakaraang linggo. Ang pang-aabuso ay hindi lang nagsisimula sa pisikal na saktan. Nagsisimula ito sa unti-unting pagbura sa iyong pagkatao. Hindi ko nahahayaang burahin nila ako. Nanunuyo ang aking lalamunan habang dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking uniforme. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong alam kong babago sa lahat. Hindi ako susuko, pero hindi rin ako mananatiling biktima. Pumasok sa maliit na bodega sa likod ng kusina at nilak ang pinto. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na bintana sa itaas. Doon sa gitna ng dilim at amoy ng imbakan, tinawagan ko ang isang numerong matagal ko nang itinatago. Hello, Ate Gonzaga. Panimula ko. Ang boses ko ay malamig na wala na ang panginginig ng isang api. Ito po si Mariel Villanueva. Gusto ko na pong simulan ang pag-review sa mga dokumento ng loan na ipinapirma sa akin ni Rafael. May pakiramdam ako may hindi tama sa lagda ko ron. Habang nakikipag-usap ako sa abogado, narinig ko ang tawanan ni Bianca at Rafael mula sa sala. Ang saya nila, habang ako ay narito sa dilim, nagpaplano kung paano ililigtas ang sarili ko. Hindi pa ito ang katapusan, Rafael. Ito pa lang ang simula ng pagbabayad ninyo. Madaling araw pa lang ay gising na ako. Kahit masama ang loob ko sa nangyari kagabi, pinilit kong bumangon. Nayon ang ikalawang taong anibersaryo ng kamatayan ni Aling Rosa, ang nanay ni Rafael. Sa kulturang Pilipino, napaka-importante ng araw na ito. Ito ang pagkakataon para magtipon-tipon ng pamilya at mag-alay ng dasal at pagkain. Inisip ko baka ito na ang pagkakataon para magkaayos kami. Baka sa harap ng altar ng biyanan ko lumambot ang puso ni Bianca at matauhan si Rafael. Naganda ako ng adobo pansit at ang paboritong kakanin ni Aling Rosa. Maingat kong tinimplahan ang bawat putahe. Pawis na pawis ako sa loob ng kusina, ang amoy ng bawang at toyo ay humahalo sa init ng uling. Tuwing luluto ako, parang nakikipag-usap ako kay Aling Rosa. Siya lang ang tanging tumanggap sa akin ng buong puso noong bagong kasal pa lang kami ni Rafael. Matulungan niyo po akong ayusin ang pamilyang ito? Bulong ko habang naghihiwa ng rekado. Pumasok si Bianca sa kusina, suot ang kanyang puting bestido na parang isang anghel. Ate Mariel, mukhang pagod ka na ah. Gusto mo bang tulungan na kita? Nagulat ako sa bait ng boses niya. Tumingin ako sa kanya, sinusubukang hanapin kung totoo ba ang alok niya. Sige Bianca, pakibantayan na lang itong adobo. Kukuha lang ako ng mga kandila sa sari-sari store sa kanto. No problem ate, ako na ang bahala rito. Para naman kay nanay ito, di ba? Nakangiting sabi niya. Mabilis akong lumabas. Habang naglalakad sa kalsada ng Iloilo, naramdaman ko ang bahagyang gaan sa aking dibdib. Siguro nga sa harap ng kamatayan nakakalimutan ng galit. Pero pagbalik ko, ang seryosong mukha ni Rafael ang sumalubong sa akin sa pintuan. Mariel, ano ba itong ginawa mo? Boses niya ay puno ng pagtitimpi pero bakas ang galit. Bakit ano? Nangyari? Naguguluhan kong tanong. Pumasok kami sa loob. Nakahay na ang pagkain sa lamesa. Naroon na rin ang ilang malapit na kamag-anak at si Maang Berting, ang matandang lamba ng pamilya. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng may pagtataka at ang iba ay may pandidiri. Kumuha si Bianca ng isang kutsarang adobo at inialay kay Rafael. Kuya, tikman mo!
Sabi ni Ate Mariel, special recipe niya raw ito para kay nanay. Sinubo ni Rafael ang pagkain. Pagkagat pa lang niya, bigla siyang nabulunan at mabilis na kinuha ang tissue para iluwa ito. Ang mukha niya ay namula sa galit. Mariel, ano bang klaseng luto ito? Gusto mo ba kaming patayin lahat? Sigaw niya. Lumapit ako at kumuha rin ng kaunti. Halos masuka ako. Ang adobo na maingat kong niluto ay sobrang paet at amoy gamot. Hindi lang ito basta maalat. Parang sadyang hinaluan ng kung anong chemical na hindi dapat kinakain. Hindi ganyan ang lasa niyan kanina, Bianca. Ikaw ang nagbantay nito, di ba? Hinarap ko si Bianca na ngayon ay nagsisimula ng umiyak. Ate, paano mo nagagawang isisi sa akin yan? Ako na nga itong tumulong? Ako pa ang masama, kuya. Nakita ko siya kanina may inilagay siyang pulbos bago siya lumabas. Akala ko pampalasa lang. Humagulgol na si Bianca. Mariel, sapat na. Hampas ni Rafael sa lamesa na naging sanhi ng pagtalon ng mga kubyertos. Nayon pa, sa araw pa na anibersaryo ni Nanay Ganto, baka baba ang tingin mo sa pamilya ko na pati ang alay para sa kanya ay lalasunin mo? Rafael, makinig ka muna. Counselors don't poison people. It's illogical. Bakit ko gagawin yun? Pilit kong tinapakalma ang boses ko, kahit ang buong katawan ko ay nanginginig na sa uwatong na loob at hiya shame. Iyon na nga eh. Masyado kang matalino. Masyado kang mataas para sa amin. Siguro ayaw mo talaga magsilbi rito, kaya dinadaan mo sa ganito. Sabi ni Rafael habang sinisimulang itapon ang lahat ng pagkaing pinaghirapan ko sa basurahan. Bawat bagsak ng pagkain sa plastic bag ay parang sampal sa mukha ko. Ang panchit na sumisimbolo ng mahabang buhay, ang kakanin na paborito ni Aling Rosa, lahat itinapon ng sarili kong asawa sa harap ng maraming tao. Lumabas ka muna, Mariel. Huwag mo muna akong kakausapin. Nakakahiya ka sa harap ng mga kamag-anak natin. Huling hirit ni Rafael bago niya ako tinalikuran para aluin si Bianca na tila biktima ng sitwasyon. Naramdaman ko ang mga mata ng mga kamag-anak na nakatusok sa akin. Ang chismis gossip ay siguradong kakalat sa buong barangay. Bukas na si Mariel, ang asawa ng may-ari ng TEM, ay sinubukang lasunin ang sariling pamilya sa araw ng patay. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipagtalo. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad patungo sa bodega ng harina, ang tanging lugar kung saan walang nakakakita sa akin. Pagpasok ko, ang dilim ay tila yumakap sa akin. Napaupo ako sa isang sako ng harina. Doon ko hinaya ang pumatak ang mga luha ko. Hindi ito luha ng pagsuko, kundi luha ng isang pusong unti-unting namamatay ang pag-ibig. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na galing sa sigaw ni Rafael, kundi sa katotohanan kahit kailan hindi niya ako pinanigan. Sa gitna ng aking pag-iyak, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Akala ko ay si Rafael, pero si Mang Berting pala. Ang matandang nalamba na matagal nang naninilbihan sa kanila. Iha! Bulong niya habang iniaabot sa akin ang isang basong tubig. Nakita ko si Bianca. Nung lumabas ka, may kinuha siyang bote sa ilalim ng lababo at ibinuhos sa niluluto mo. Nanlaki ang mga mata ko. Mang Berting, bakit hindi kayo nagsalita sa harap nila? Umiling ang matanda ng may lungkot. Sino ang maniniwala sa akin? Isang hamak na panadero lang ako, at si Rafael? Sarado na ang isip niyon pagdating sa kapatid niya. Pero ito ang payo ko sa iyo, Mariel. Mag-ingat ka. Hindi lang luto mo ang gustong sirain ni Bianca. Gusto niyang mawala ka sa buhay ng kuya niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang baso ng tubig. Ang panginginig ng kamay ko ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Salamat, Mang Berting. Sabi ko, ang boses ko ay tuyo at matapang. Paglabas si Mang Berting, kinuha ko ang aking cellphone. May isang text message mula kay Ate Gonzaga. Mariel, we found something interesting. The loan documents you mentioned, they weren't just for flower supplies. Your signature was used to collateralize the entire ancestral house and the bakery brand to a private investor named Celeste Ramos. Did you know about this? Napatigil ang mundo ko. Hindi lang pala pwesto ko sa bahay ang kinukuha nila. Ang buong pagkatao ko at ang kinabukasan ng tiyempa ay nakataya na ng hindi ko alam. Tumayo ako at pinunasan ang aking luha. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi ako lalaban gamit ang sigaw. Lalaban ako gamit ang katotohanan.
Ang balita tungkol sa panlalason ko umano sa pagkaing iniyalay kay Aling Rosa ay kumalat na parang apoy sa aming barangay. Habang naglalakad ako sa palengke kaninang umaga, naramdaman ko ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa aking paligid. Ang hiya o kahihiyan ay parang isang mabigat na batong nakatali sa aking leeg. Pilit akong ibinabaon sa lupa. Pero hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan. Hawak ko ang aking cellphone, binabasa ang mensahe ni Ati Gonzaga ng paulit-ulit hanggang sa maging malabo na ang mga letra dahil sa pait na nararamdaman ko. Celeste Ramos! Bulong ko sa sarili ko. Sino ka ba talaga? Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang hindi pamilyar na tunog, ang malakas at maugong na makina ng isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng aming TM-van. Isang itim na SUV, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng aming simpleng kalsada sa Iloilo. Tumitibok nang mabilis ang puso ko habang papasok ako. Pagbukas ko pa lang ng pinto, amoy na amoy ko na ang isang mamahaling pabango, hindi ito ang amoy ng vanilla o harina na nakasanayan ko. Ito ay amoy ng rosas at mamahaling balat amoy na nagmumula sa Manila. Raf, I told you this place has so much potential. Kailangan lang talaga ng tamang management at kaunting pagbabago sa branding. Narinig kong sabi ng isang boses na kasing kinis ng pelus. Nakita ko sila sa sala. Si Rafael ay nakaupo sa tabi ng isang babaeng, mukhang galing sa cover ng isang fashion magazine. Naka-business suit ito na kulay puti, perpekto ang bawat hibla ng buhok at ang kanyang mga kuko ay maayos na nakamanicure. Sa tabi nila si Bianca ay parang isang asong nakakita ng amo abot langit ang ngiti habang nagsisilbi ng juice. Ayan na pala ang magaling kong ate Mariel. Sabi ni Bianca, ang tono niya ay puno ng panunuya. Ate, meet Celeste Ramos. Siya ang representative ng isang malaking supermarket chain sa Manila. At higit sa lahat, siya ang best friend at ex-girlfriend ni Kuya. Tila tumigil ang mundo ko sa huling salitang binitawan ni Bianca. Ex-girlfriend? Bakit hindi ito nabanggit ni Rafael sa akin? Tumayo si Celeste at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay mapanuri tinitignan ako mula ulo hanggang paa, tila sinusukat ang halaga ng suot kong simpleng duster at ang bakas ng harina sa aking braso. So, you must be Mariel, sabi ni Celeste. Ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. I've heard so much about you. Sayang naman ang nangyari sa memorial service kagabi. Raf told me you were under a lot of stress. Lumingon ako kay Rafael. Umiwas siya ng tingin. Ang sakit na naramdaman ko kagabi ay tila nadagdagan ng isang bagong uri ng hapdi, ang hapdi ng pagkakatraidor. Hindi niya ako ipinagtanggol. Sa halip, ginawa pa niya akong dahilan ng kahihiyan sa harap ng babaeng ito. Stress is part of life, Miss Ramos. Sagot ko pilit na pinapanatili ang otoridad sa aking boses, gaya ng ginagawa ko sa aking mga counseling sessions. But I didn't know our family business's problems were already being discussed with outsiders. Outsider. Tumawa ng bahagya si Celeste, isang tawang tunog kristal pero kasing lamig ng yelo. Mariel dear, I'm not an outsider. I'm the savior. Ang TM bang nyo ay nalulunod na sa utang. Kung hindi dahil sa partnership na inaalok ko, baka bukas makalawa ay nasa kalsada na kayo. At isa pa ate, singit ni Bianca. Si Celeste ang nagbayad ng paunang deposito para sa utang natin sa supplier. Kung wala siya, baka wala na tayong hurnong magagamit na yon. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Ang utang na pinirmahan ko, ang utang na ginamit ang aking pangalan bilang collateral, ay para pala sa partnership na ito. Rafael, mag-usap tayo. Sa loob. Na yun din. Sabi ko sa asawa ko. Sumunod si Rafael sa akin sa aming silid. Pagkasara ng pinto, hinarap ko siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ex-girlfriend mo siya? At bakit siya ang nagbabayad ng utang natin? Mariel, please, yuwag mo nang dagdagan ng gulo. Pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Celeste is professional. She wants to help. Yung partnership na inaalok niya mapapasama ang mga tinapay natin sa lahat ng branch ng supermarkets nila sa Manila. Ito na ang pangarap ko, Mariel.
Pero ang kapalit ay ang kontrol sa Tiemban Rafael. Nalaman ko mula sa abogado ko na collateral ang bahay na ito at ang pangalan ng pamilya mo. Paano mo nagawa yon nang hindi sinasabi sa akin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Mula sa desperasyon, naging depensiba siya. Dahil alam kong hahadlang ka, masyado ka maingat, masyado ka matatakutin. Bianca was right. You don't trust my vision. Celeste trusts me. She believes in what I can do. Si Celeste o ang pera niya ang pinaniniwalaan mo? Tanong ko ang luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Mariel, kailangan kong pumunta sa Manila kasama siya sa susunod na linggo para ayusin ang kontrata. Magstay kami doon ng ilang araw para sa mga meetings, sabi ni Rafael. Hindi pinapansin ang tanong ko. Magkasama kayong dalawa sa Manila. Pakiramdam ko ay sinasakal ako. It's purely business, Mariel. For the sake of the family, utang na loob, intindihin mo naman ako. Bulyaw niya bago siya lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aming silid. Mula sa labas narinig ko ang tawanan ni Bianca at Celeste. Narinig ko ang mahinang boses ni Celeste. Don't worry, Rath. I'll take care of everything. Just like old times. Lumapit ako sa bintana at nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang masayahing Mariel ay napalitan ng isang babaeng puno ng tait at pagdududa. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na malinaw sa akin. Ang partnership na ito ay hindi para sa Tiyeban. Ito ay para sa akin. Gusto nilang mawala ako. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang pangalan ni Celeste Ramos. Sa ilalim nito isinulat ko ang isang salita, battleground. Kung akala nila ay madali akong susuko dahil lang sa ganda at pera ni Celeste, nagkakamali sila. Hindi nila kilala ang babaeng pinakasala ni Rafael. Hindi pa nila nakikita ang bagsik na isang asawang ipinaglalaban, hindi lang ang kanyang pag-ibig, kundi ang kanyang danggal. Ang buong akala ko sa gitna ng unos, hahawakan ni Rafael ang kamay ko at sasabihing, Miryo tayo magkasama sa laban na ito. Pero habang pinapanood ko siyang mag-impact ng kanyang mga gamit para sa biyahe patungong Manila, naramdaman ko na ang distansya sa pagitan namin dalawa ay hindi lang milya-milya ito, ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay. Rafael, sasama ako. I checked my schedule. Pwede kong i-reschedule ang mga appointments ko sa school. Sabi ko habang nakatayo sa may pintuan ng aming kwarto. Sinubukan din kong gawing mahinahon ang aking boses kahit na ang totoo ay naghumiyaw ang puso ko sa kaba. Hindi tumingin sa akin si Rafael. Patuloy lang siya sa pagtiklop ng kanyang mga polo. Mariel, stop it. Sabi nang hindi pwede. Business trip ito, hindi bakasyon. At kailangan ka rito sa Tiemban. Sino ang mababantay kay Bianca? Kaya na ni Bianca ang sarili niya, Rafael. Hindi na siya bata. Halos pasigaw kong sabi. Bakit pa kailangan kayong dalawa lang ni Celeste? I'm your wife. It's only right that I be there when you sign that contract. Huminto si Rafael at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot. Utang na loob, Mariel. Huwag mo nang piiralin ang Celeste mo. Celeste is helping us. She's giving us a lifeline. Huwag mo namang sirain ang pagkakataong ito dahil lang sa insecurities mo. Insecurities? Ang sakit ng salitang yon. Hindi insecurity ang tawag sa pagprotekta sa iyong asawa mula sa isang babaeng malinaw na may masamang intensyon. Eksaktong pagkatapos niya magsalita, pumasok si Bianca sa kwarto na tila balisa. Kuya? Kuya Rafael? May problema sa baba. May mga tao mula sa barangay at health office. May nag-report daw na marumi ang gawaan natin ng tinapay at kailangan nating humarap sa barangay hall ngayon din. Ano? Gulat na sabi ni Rafael. Bakit ngayon pa paalis na kami ni Celeste? Hindi ko alam, kuya. Galit na galit sila sa labas. Sabi nila kung hindi raw tayo pupunta, ipapasara nila ang team pansamantala. Paiyak na sabi ni Bianca. Nagkatinginan kami ni Rafael. Alam ko ang tingin na yon. Isang tingin na punong-puno ng obligasyon. Mariel, ikaw na ang pumunta. Utos ni Rafael. Ikaw ang marunong makipag-usap sa mga opisyal. Hindi ko pwedeng ma-miss ang flight namin. Milyon-milyon ang nakataya rito. Pero Rafael, alam mo kailangan mo rin doon dahil ikaw ang may-ari. Mariel, please. Do this for the family. Do this for me.
Hinawakan niya ang balikat ko, pero mabilis din niyang binitawan nang makarinig kami ng busina mula sa labas, si Celeste. Natanaw ko sa bintana ang SUV ni Celeste. Nakasandal siya sa sasakyan, suot ang isang mamahaling sunglasses, tila nanonood ng isang palabas. Nang makita niya ako sa bintana, itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway ng bahagya isang kaway ng tagumpay. Wala akong nagawa, kundi panuurin si Rafael na bitbit ang kanyang maleta pababa ng hagdan. Sumunod si Bianca sa kanya, at bago sila makalabas, lumingon sa akin ang aking asawa. Ayusin mo ang gulo sa Barangay Mariel. Mag-uusap tayo pagbalik ko. At iniwan nila akong mag-isa sa malaking bahay na yon. Mabilis akong pumunta sa barangay hall, handang makipag-debate. Pero laking gulat ko nang pagdating ko doon, ang barangay captain ay tila naguguluhan din. Mariel, anong ginagawa mo rito? Walang nag-report sa inyo. Maayos ang record ng team banyo. Ano pero sabi ni Bianca, napatigil ako. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Isa itong patibong. Isang sadyang ginawang crisis para hindi ako makasama sa Manila. Para maiwan ako rito habang si Rafael ay kasama ang babaeng gustong umagaw sa kanya. Nang hina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa isang bench sa labas ng barangay hall. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lang basta galit, ito ay isang apoy na nagnanais na sunugin ang lahat ng kasinungalingan sa bahay na iyon. Pag-uwi ko, wala na si Bianca sa sala. Siguro ay nagtatago o nadiriwang dahil sa tagumpay ng kanilang plano. Pumasok ako sa aming kwarto para kumuha ng bagong damit. Pero may napansin akong kumikinang sa ilalim ng nightstand ni Rafael. Yumuko ako at kinuha ang bagay na yon. Hanggang akala ko sa gitna ng unos, hahawakan ni Rafael ang kamay ko at sasabihing, "Mariel, tayo ang magkasama sa laban na ito." Pero habang pinapanood ko siyang mag-impake ng kanyang mga gamit para sa biyahe patungong Manila, naramdaman ko na ang distansya sa pagitan naming dalawa ay hindi lang milya-milya, ito ay tila isang malalim na bangin na wala ng tulay. Rafael, sasama ako. I checked my schedule, pwede kong i-reschedule ang mga appointments ko sa school. Sabi ko habang nakatayo sa may pintuan ng aming kwarto. Sinubukan kong gawing mahinahon ang aking boses, kahit na ang totoo ay naghuhumiyaw ang puso ko sa kaba. Hindi tumingin sa akin si Rafael. Patuloy lang siya sa pagtiklop ng kanyang mga polo. "Mariel, stop it." Sabi ng hindi pwede. "Business trip ito, hindi bakasyon. At kailangan ka rito sa Tiampan. Sino ang magbabantay kay Bianca?" Kaya na ni Bianca ang sarili niya, Rafael. Hindi na siya bata. Halos pasigaw kong sabi. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang unti-unting lamat sa isang baso. "Bakit ba kailangan kayong dalawa lang ni Celeste? I'm your wife. It's only right that I be there when you sign that contract." Huminto si Rafael at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagot, isang klase ng tingin na mas masakit pa sa sampal. "Utang na loob, Mariel. Huwag mo nang pairalin ang selos mo. Celeste is helping us. She's giving us a lifeline. Huwag mo namang sirain ang pagkakataong ito dahil lang sa insecurities mo." Insecurities. Ang sakit ng salitang yon. Hindi insecurity ang tawag sa pagprotekta sa iyong asawa mula sa isang babaeng malenaw na may masamang intensyon. Naninigas ang aking mga kalamnan, ang lamig ay gumagapang mula sa aking talampakan hanggang sa aking dibdib. Eksaktong pagkatapos niya magsalita, pumasok si Bianca sa kwarto na tila balisa. Hingal na hingal siya, ang kanyang mukha ay namumula. Kuya Rafael, may problema sa baba. May mga tao mula sa barangay at health office. May nag-report daw na marumi ang gawaan natin ng tinapay at kailangan nating humarap sa barangay hall ngayon din." "Ano?" Gulat na sabi ni Rafael. "Bakit na yun pa? Paalis na kami ni Celeste." "Hindi ko alam, Kuya Galit. Nagalit sila sa labas. Sabi nila kung hindi raw tayo pupunta, ipapasara nila ang Tiamban pansamantala." Paiyak na sabi ni Bianca habang nakahawak sa braso ng kanyang kuya. Nagkatinginan kami ni Rafael. Alam ko ang tingin na yon. Isang tingin na punong-puno ng obligasyon na palaging ipinapataw sa akin. "Mariel, ikaw na ang pumunta." Utos ni Rafael. Hindi ito pakiusap, kundi isang utos. "Ikaw ang marunong makipag-usap sa mga opisyal. Hindi ko pwedeng mamiss ang flight namin. Milyon-milyon ang nakataya rito." "Pero Rafael, alam mong kailangan mo rin doon dahil ikaw ang may-ari.
Mariel, please, do this for the family. Do this for me. Hinawakan niya ang balikat ko, pero mabilis din niyang binitawan na makarinig kami ng busina ng sasakyan mula sa labas. Si Celeste. Ang tunog ng sasakyan niya ay tila isang hudyat ng aking pagkatalo. Natanaw ko sa bintana ang itim na SUV ni Celeste. Nakasanda siya sa sasakyan, suot ang isang mamahaling sunglasses, tila nanonood ng isang palabas kung saan siya ang direktor. Nang makita niya ako sa bintana, itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway ng bahagya isang kaway na puno ng panunuya. Wala akong nagawa, kundi panuorin si Rafael na bitbit ang kanyang maleta pababa ng hagdan. Sumunod si Bianca sa kanya at bago sila makalabas, lumingon sa akin ang aking asawa. Ayusin mo ang gulo sa barangay, Mariel. Mag-uusap tayo pagbalik ko. At iniwan nila ako mag-isa sa malaking bahay na yon, kasama ang amoy ng sulog na harina at ang bigat ng aking hinala. Mabilis akong pumunta sa barangay hall handang makipag-debate para sa aming negosyo. Pero laking gulat ko nang pagdating ko doon, ang barangay captain ay tila naguguluhan din habang nagkakape. Mariel, anong ginagawa mo rito? Walang nag-report sa inyo. Maayos ang record ng tiamban nyo. Katunayan, katatapos lang ng inspection nyo last month, di ba? Napatigil ang mundo ko. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking ulo. Isa itong patibong. Isang sadyang ginawang crisis para hindi ako makasama sa Manila. Para maiwan ako rito, habang si Rafael ay kasama ang babaeng gustong umagaw sa kanya. Nang hina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa isang bench sa labas. Ang bawat hininga ko ay parang may kasamang bubog. Niloko nila ako. Ang sarili kong asawa at ang kapatid niya ay nagtulungan para ilayo ako. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ang paligid. Wala na si Bianca sa sala, siguro ay nagtatago o naddiriwang dahil sa tagumpay ng kanilang plano. Pumasok ako sa aming kwarto para kumuha ng bagong damit, pero may napansin akong kumikinang sa ilalim ng nightstand ni Rafael. Yumuko ako at kinuha ang bagay na iyon. Isang maliit na kulay gintong hikaw. Kilala ko ang disenyo nito, ito ang hikaw na suot ni Celeste noong gumisita siya nung isang araw. Pero ang mas nakakapanghina ay ang nakitang papel na kasama nito sa ilalim ng cabinet. Isa itong hotel receipt. Hindi ito para sa biyahe nila ngayon sa Manila. Ang petsa ay noong nakaraang buwan pa, ang petsang sinabi ni Rafael na nasa Iloilo Business Park lang siya para sa isang seminar. Nanginginig ang aking buong katawan. Ang hotel ay hindi sa Iloilo. Ito ay sa isang luxury resort sa Boracay. Matagal na silang magkasama. Matagal na akong pinagmumukhang tanga sa sarili kong pamamahay. Ang bawat I love you ni Rafael, ang bawat paghingi niya ng pasensya, lahat ng iyon ay bahagi lang ng isang malaking dula. Diyos ko po, ang tanging lumabas sa aking mga labi bago ako napasanda sa pader, unti-unting nadudurog ang bawat natitirang piraso ng aking puso. Hawak ko pa rin ang resibo ng hotel mula sa Boracay habang nakaupo ako sa gilid ng aming kama. Ang labig ng aircon ay tila nanunuot sa aking mga buto, pero mas masakit ang katotohanang matagal na akong pinagmumukhang tanga ng sarili kong asawa. Ang bawat haplos niya, ang bawat pangako, lahat pala yon ay may kasamang amoy ng kasinungalingan at pabango ni Celeste. Pero hindi sapat ang umiyak. Sa mundong ito, ang luha ay walang halaga kung wala kang alas. Kinuha ko ang aking laptop at sinubukang i-access ang aming online banking account. Noong nakaraang linggo pa ako nagtataka kung bakit palaging insufficient funds ang aking personal debit card kapag bumibili ako ng mga gamit para sa eskwelahan. Akala ko ay system error lang, pero ngayong gabi, kailangan kong malaman ng totoo. Pag login ko, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ang savings account namin ni Rafael, ang perang pinag-ipunan namin para sa pagpapatayo sana ng sariling bahay, ay halos zero na. Ang 500,000 piso na bunga ng 3 taong pagtitipid ko bilang counselor at pagtulong sa bakery ay nawala na parang bula. Panginoon ko, saan napunta ang pera? Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa takot at galit. Mabilis kong tiningnan ang transaction history. Isang malaking transfer ang ginawa 2 linggo nang nakalilipas patungo sa isang account na hindi ko kilala. At ang mas nakakasuka, may mga sunod-sunod na payments para sa mga luxury brands at fine dining restaurants sa Manila.
Hindi lang ako pinagtaksilan ni Rafael sa kama. Pinagnanakawan din niya ako. Hindi ako nakatulog. Pagdating ng 9:00 ng umaga, nasa tapat na ako ng bangko sa Iloilo City. Suot ko ang aking pinakapormal na damit at ang aking professional face bilang isang counselor, kahit na sa loob ko ay gusto ko na magwala. Good morning, Mrs. Villanueva. How can I help you? Tanong ng bank officer, isang babaeng mukhang strikta pero profesional. I want to inquire about the recent loan application under my name and my husband's name, Rafael Villanueva. Diretsang kong sabi. And I want to see the documents I supposedly signed. Pagkalipas ng ilang minuto, inilapag niya sa harap ko ang isang folder. Pagbukas ko palang tila, sinampal ako ng realidad. Naroon ang aking lagda sa isang loan agreement na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang collateral ang ancestral house ng mga Villanueva at ang buong brand ng Tiemban. I don't remember signing this, sabi ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang papel. But it's notarized, ma'am. At kasama niyo po ang asawa niyo at ang kanyang kapatid na si Bianca noong dinala ang mga dokumentong ito, paliwanag ng officer. Tinitigan ko ang aking lagda. Mukhang-mukha itong pirma ko, pero alam kong hindi ko ito ginawa. Naalala ko noong nakaraang buwan, may pinapirmahan sa akin si Rafael na insurance papers daw para sa bakery habang abala ako sa pag-aayos ng mga grades ng mga estudyante ko. Dahil sa tiwala, hindi ko na binasa ang bawat pahina. Pinirmahan ko ang dulo na pala ng aking kalayaan. And who is the primary guarantor if the loan defaults? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sariling boses. It's a private entity, ma'am. Ramos Holdings and Development. Sagot niya. Ramos. Celeste Ramos. Ang trap ay hindi lang para sa bakery. Ang trap ay para sa akin. Binigyan nila ako ng utang na hindi ko kayang bayaran para kapag bumagsak ang negosyo si Celeste, ang magmamay-ari ng lahat, pati na ng bahay na tinitirhan ko. At ako ang mananatiling may pananagutan sa batas habang sila ay nagsasaya sa Manila. Lumabas ako ng bangko na parang isang zombie. Ang sikat ng araw ay tila nakakasilaw at ang ingay ng mga jeepney sa paligid ay parang mga sigaw sa loob ng ulo ko. Utang na loob, Rafael. Paano mo nagawa ito sa akin? Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ni Bianca sa sala. Nakasuot siya ng bagong headbands at may hawak na mamahaling kape. O ate, saan ka galing? Mukha ka nakakita ng multo? Hindi ako sumagot. Dire-diretso ako sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Uminom ako ng mabilis, sinusubok ang pawiin ang pait sa aking dila. Alam mo ate, huwag ka nang masyadong stress, patuloy ni Bianca. Sumunod siya sa akin sa kusina na may mapanuring ng iti. Sabi ni kuya, kapag natuloy ang deal kay Celeste, magiging milyonarya na tayo. Baka pwede ka na ngang mag-resign sa trabaho mo at maging full-time housewife na lang. Mas bagay ka naman dito sa kusina, di ba? Hinarap ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiwas. Bianca, magkanong binayad sa'yo ni Celeste para itago ang lahat ng ito? Magkano ang halaga ng kaluluwa mo para ipagpalit ang kuya mo at ang bahay na ito? Nawala ang ngiti ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka ng praning ate. Baka kailangan mo na ring i-counsel ang sarili mo. I know about the loan, Bianca. At alam ko rin ang tungkol sa Boracay. Sabi ko sa isang malamig at matigas na tono. Saglit na natigilan si Bianca, pero mabilis siyang nakabawi. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng kawalan ng hiya. So alam mo na pala ano ngayon? Sino ang paniniwalaan ni kuya ako na kapatid niya? O ikaw na isang hamak na asawa lang na palaging nagrereklamo? Lumapit siya sa akin. Ang boses niya ay naging isang bulong na parang lason. Let's be honest, Ate Mariel. You were never part of this family. You were just a temporary filler. Na yung bumalik na ang totoong mahal ni kuya, wala ka ng puwang dito. At ang utang na yan, paniguradong ikaw ang mabubulok sa kulungan kapag hindi mo nabayaran. Sa tindi ng galit ko, halos mabitawan ko ang basong hawak ko. Pero hindi ko siya sasaktan. Hindi ako bababa sa level niya. Huwag kang masyadong kampante, Bianca. Sabi ko, ang aking boses ay hindi nanginginig. Ang taong nagtatanim ng hangin, bagyo ang anihin. At sisiguraduhin kong kapag dumating ang bagyong yon, ikaw ang unang tatangayin. Tumalikod ako at pumasok sa bodega.
Doon kinuha ko ang aking itinatagong voice recorder na ginagamit ko sa aking mga sessions. Pindot ko ang stop, nakuha ko ang lahat. Ang pag-amin niya tungkol sa plano nila. Pero hindi pa sapat ito. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya bago bumalik si Rafael mula sa Manila. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Hello? Marel Villanueva, this is the Iloilo District Hospital. We have your husband, Rafael Villanueva, in the emergency room. He was involved in a car accident on his way back from the airport. Please come here immediately. Nanigas ako. Ang galit ko ay biglang nahaluan ng isang kakaibang takot. Accident? Bakit siya babalik? Hindi ba dapat ay nasa Manila pa siya kasama si Celeste? Is he okay? He's stable, but he's unconscious. At ma'am, may kasama po siyang babae sa sasakyan. Isang Celeste Ramos. She's also being treated. Ibinaba ko ang telepono. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Ngayon ang lahat ng sikreto ay magkakasama sa isang lugar, ang ospital. At doon sisiguraduhin kong lalabas ang lahat ng baho nila. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila dinadaganan ng tone-tone, ladang bigat. Ang amoy ng disinfectant at rubbing alcohol ay humahalo sa kaba na namumuo sa aking dibdib. Sa bawat silid na nadadaanan ko, naririnig ko ang mahihinang ungol ng sakit. Pero wala nang masasakit pa sa katotohanan kanina ko lang nalaman. Pagdating ko sa emergency room, agad kong nakita si Bianca. Nakaupo siya sa sahig, gulo-gulo ang buhok at humahagulgol na parang bata. Ang mga nurse at ibang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may awa. Kuya Rafael, wag mo kaming iwan! Sigaw ni Bianca sapat na para marinig ng buong palapag. Nilapitan ko siya. Hindi ako tumakbo, hindi ako nagmadali. Huminto ako sa harap niya at tiningnan siya ng malamig. Tumayo ka riyan, Bianca. Maraming tao ang nakatingin. Huwag mong gawing sirkuhan ng ospital. Napaangat ang tingin ni Bianca sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula, pero sa likod ng mga luhang yon, nakita ko ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pighati patungo sa galit. Ikaw kasalanan mo ito, Mariel, kung hindi mo siya inaway bago siya umalis. Hindi sana siya mabilis magpatakbo. Kung naging mabuti kang asawa, hindi sana sila maaksidente ni Celeste. Isang malakas na sampal ang munti ko nang maibigay sa kanya, pero itinigil ko ang aking kamay. Huwag mo akong subukan na yon, Bianca, dahil baka makalimutan ko ang nasa loob tayo ng simbahan ng mga may sakit. Eksaktong lumabas ang doktor mula sa ICU. Agad kaming lumapit. Kayo po ba ang pamilya ni Mr. Villanueva? Tanong ng doktor, ang kanyang muka ay seryoso. Ako po ang asawa niya, diretsahan kong sagot. Ang asawa niyo po ay stable na, pero kailangan pa nating obserbahan dahil sa tama niya sa ulo. Pero ang kasama niya, tumingin ang doktor sa record na hawak niya. Si Miss Ramos. She sustained minor injuries pero gising na siya sa kabilang room. Mrs. Villanueva, may kailangan po kayong malaman. Inakay ako ng doktor sa isang tabi malayo sa pandinig ni Bianca. Inabot sa amin ng mga bumbero ang mga gamit na nakuha sa sasakyan. I think you should have this. Inabot niya sa akin ang isang paper bag. Sa loob nito ay ang wallet ni Rafael, ang kanyang relo, at isang maliit na box ng alahas na kulay pula. Dahan-dahan ko itong binuksan, isang gintong necklace na may pendant na hugis puso. Sa likod ng pendant may nakaukit RNC Forever. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Ang perang nawala sa savings account namin, ang perang pinaghirapan ko, dito lang pala napunta. Sa isang simbolo ng sumpa na ibinigay niya sa ibang babae habang ako ay naghihintay sa bahay. Pumasok ako sa silid kung nasaan si Celeste. Nakaupo siya sa kama, may benda sa kanyang braso at gasgas sa noo, pero ang kanyang mukha ay kasing seryoso pa rin ang dati. Pagkakita niya sa akin, bahagya siyang umiti, isang ngiting mapait. Mariel, boses niya ay paos. I guess fate has a funny way of bringing us together. Fate? Tumawa ako ng mahinaisang tawang puno ng pangungutya. Hindi fate ang tawag dito, Celeste. Karma ang tawag dito. At mukhang hindi sapat ang gasgas na yan para bayaran ang lahat ng ninakaw niyo sa akin. Ninakaw? Tinaasan ako ng kilay ni Celeste. Wala kaming ninakaw, Mariel. Rafael came to me. He chose me. At ang partnership, that was his idea.
He wanted to give me the bakery because he said you were a burden to his success. Masyado ka raw idealistic para sa isang business world. Lumapit ako sa kanya sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng gamot sa loob ng kwarto. Ang amoy na naramdaman ko sa aming sala nung isang araw. Alam mo, Celeste, counselor ako. Nakakakita ako ng mga taong may malalim na insecurities araw-araw at ikaw, you're the most insecure of them all. Kailangan mong sirain ang isang pamilya para lang maramdaman mong may halaga ka. Kailangan mong gamitin ang pera mo para bumili ng lalaki. How dare you? Susubukan sana niyang tumayo pero napangiwi siya sa sakit. Huwag kang malikot, Celeste. Baka bumuka ang mga tahi mo, bulong ko sa kanya. Dahil sa susunod na mga araw, hindi lang benda ang kailangan mo. Kailangan mo ng matinding abogado. Nalaman ko na ang tungkol sa loan. I know you manipulated the documents. At ang boses ni Bianca, may record ako ng pag-amin niya na kasabwat kanya. Nakita ko ang panliliit na mga mata ni Celeste. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang muka. Raphael won't let you do this, sabi niya, pero ang boses niya ay nanginginig na. Raphael! Lumingon ako sa pintuan kung saan nakasilip si Bianca. Raphael is unconscious at kapag nagising siya ang tanging haharapin niya ay ang katotohanang nawala na sa kanya ang lahat. Ang bahay ang bakery at higit sa lahat, ang asawang palaging nagtatakit ng kanyang mga baho. Lumabas ako ng silid ni Celeste at tumiretso sa ICU window kung nasaan si Raphael. Nakasaksak sa kanya ang maraming tubo. Mukha siyang mahina malayo sa lalaking kinatatakutan ko nung mga nakaraang gabi. Doon sa harap ng salamin, hinubad ko ang aking wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng aking pag-asa. Inilapag ko ito sa ibabaw ng counter sa harap ng bintana ng ICU. Ayoko na, Raphael. Bulong ko sa hangin. Simula ngayon, hindi na ako ang Mariel na iyakin. Hindi na ako ang Mariel na tagasalo ng mga pagkakamali niyo. Pagtalikod ko, nakita ko si Bianca na nakatayo nanginginig sa galit at takot. Anong ginawa mo, ate? Bakit mo iniwan ang singsing mo? Dahil wala nang sisay ang pagiging asawa sa isang taong patay na ang katapatan, Bianca, sabi ko habang nilalagpasan siya. At ihanda mo na ang sarili mo. Dahil bukas ang mga pulis naman ang bibisita sa bahay niyo. Nilagpasan ko si Bianca na parang isang hangin na walang halaga. Habang naglalakad ako, palabas ng ospital ang bawat tunog ng takong ng sapatos ko sa semento ay tila isang tambol na naghuhudyat ng aking pagbabalik. Hindi sa pagbabalik bilang asawa, kundi bilang isang babaeng handang bawiin ang lahat. Bumalik ako sa aming ancestral house. Ang bahay na ito ay tahimik, madilim, at amoy ng lumang kahoy. Dati, tuwing papasok ako rito, nararamdaman ko ang init ng isang tahanan. Ngayon, parang isa na lamang itong malaking nitso ng mga pang-arak kong nabulok. Dumiretso ako sa opisina sa likod ng piyampang. Alam kong wala rito si Bianca. Malamang ay abala siya sa pagbabantay kay Raphael o kaya naman ay nag-iisip na kung paano sasaluhin ang mga kasalanan niya. Binuksan ko ang ilaw. Ang mga sako ng harina ay nakasalansan sa isang tabi. Sa ibabaw ng lamesa ni Raphael, naroon ang mga luma at bagong resibo. Pero hindi ang mga ito ang pakay ko. Alam kong may itinatago si Bianca sa loob ng office na ito na hindi alam ni Raphael. Hinalugog ko ang mga cabinet hanggang sa may mapansin akong isang maliit na drawer na may lock. Hindi ito ang susi ng bakery. Kinuha ko ang isang maliit na hairpin sa buhok ko, isang skill na natutunan ko nung kabataan ko, at dahan-dahan kong kinalikot ang lock. Click! Pagbukas ko bumungad sa akin ang isang notebook na kulay itim. Ito ang secret ledger ni Bianca. Sa loob nito, hindi lang mga utang ang nakasulat. Naroon ang mga lista, ang mga sangkap, at ang original secret recipe ng pamilya Villanueva, ang recipe na 3 henerasyon ng iniingatan. Pero may kasama itong mga email printouts. Ang receiver, Celeste Ramos. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga mensahe ni Bianca. Celeste, heto na ang huling bahagi ng recipe. Kapag nakuha mo na ang kontrol sa bakery, siguraduhin mong mababayaran ang lahat ng utang ko sa online casino. Ayokong malaman ni Kuya na naisugal ko ang pondo para sa gamot ni Nanay nung huling mga buwan niya. Napaupo ako sa sahig. Ang pait ay tila umakyat sa aking lalamunan. Hindi lang pala ako ang niloko ni Bianca. Niloko niya ang sarili niyang kapatid.
Ginamit niya ang pangalan ng kanilang yumaong ina para pagtakpan ang sarili niyang bisyo. Ginamit niya ang utang na loob ni Rafael sa kanya ang sakripisyo niya, kuno noong nagkasakit ang nanay nila para mamanipula ang kuya niya. At ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Diyos ko, Bianca. Paano mo nagawa ito sa sarili mong dugot laman, bulong ko sa gitna ng katahimikan? Dahil palagi na lang si Rafael ang bida, palagi na lang siya ang tagapagmana. Nagulat ako at mabilis na tumayo. Nakatayo si Bianca sa may pintuan pawis na pawis at hinihingal. Mukhang sumunod siya sa akin mula sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Wala na ang maskara ng isang maamong tupa. Binabasa mo ang hindi sa'yo, Mariel. Sigaw niya habang sinusubukang agawin ang notebook. Itinaas ko ang notebook malayo sa kanyang maabot. Hindi sa akin, Bianca. Asawa ako ni Rafael. At ang recipe na ito ay pag-aari ng pamilyang sinisira mo. Ipinatpalit mo ang legacy ng mga Villanueva para sa sugal. Wala kang alam. Hirap na hirap ako rito habang si Rafael ay nag-aaral sa Manila noon. Ako ang nag-alaga kay nanay. Ako ang nagtiis. Bulyaw niya, pero ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nagtiis o nagnakaw? Lumapit ako sa kanya. Hindi na ako natatakot. Nakasulat dito, Bianca. Kinuha mo ang pera para sa dialysis ni nanay at ipinatalo mo sa sugal. Kaya ba siya namatay ng mas maaga dahil mas mahalaga sa iyo ang baraha kaysa sa buhay ng nanay mo? Isang malakas na sampalang dumapo sa pisini ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nasaktan. Sa halip nang umiti ako ng mapait habang hinahawakan ang namumulang bahagi ng mukha ko. Salamat sa sampal na yan, Bianca. Dahil yan ang huling beses na mahahawakan mo ako, sabi ko sa isang malamig na tono. Nakarecord ang lahat ng sinabi mo kanina sa loob ng opisina, at ang notebook na ito ang magiging tiket mo patungo sa kulungan. Hindi mo magagawa yan. Mahal ni Kuya ang bakery na ito. Kapag nalaman niya ang totoo, mawawasak siya. Sigaw ni Bianca, nagsisimula ng manghina ang kanyang mga tuhod. Mabuti nang mawasak siya sa katotohanan, kaysa mabuhay sa kasinungalingan mo. Sagot ko. At tungkol kay Celeste, huwag kang mag-alala. Alam ko na rin na siyang nag-udyok sa'yo na ipagbili ang recipe. She didn't want the bakery to succeed. She wanted to own the recipe and bankrupt the Villanueva name, so she could start her own brand using your secrets. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula sa ospital. Sinagot ko ito habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Bianca. Hello? Yes, this is Mariel. Gising na si Rafael, sige po, papunta na ako. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ang aking bag. Gising na ang kuya mo, Bianca. Oras na para magkaharap-harap tayong lahat. At huwag mong asahan na itatago ko pa ang mga baho mo. Lumabas ako ng opisina dalang notebook na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Habang naglalakad ako sa labas ng team, naramdaman ko ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa katarungan para sa mga taong kinalimutan at minaltrato. Pumasok ako sa silid ng ospital na bitbit ang itim na notebook ang ebidensya ng lahat ng kasinungalingan sa loob ng pamilyang ito. Ang bawat beep ng heart monitor ni Rafael ay tila isang babala. Pagbukas ko ng pinto, naroon na si Bianca nakaupo sa tabi ng kama ni Rafael, hawak ang kamay nito habang nagpapahid ng luha. Kuya, salamat sa Diyos at gising ka na. Akala ko iiwan mo na ako. Hikbi ni Bianca. Isagserya ng pag-arte na napanood ko na ng paulit-ulit. Dahan-dahang imulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Bakas sa mukha niya ang pagkalito at sakit. Lumingon siya sa akin pagkatapos sa kay Bianca. Mariel? Bianca? Anong nangyari? Naaksidente kayo ni Celeste Rafael, malamig kong sabi habang lumalapit sa kabilang bahagi ng kama. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko naramdaman ang pagnanais na aluin ng lalaking nagnakaw ng aking kinabukasan para sa isang luho. Si Celeste? Nasaan siya? Kamusta siya? Ang unang tanong ni Rafael. Ramdam ko ang pagkirot ng puso ko pero mabilis ko itong ibinakse. Kahit sa bingit ng kamatayan, siya pa rin ang inaalala mo. Huwag mong alalahanin si Celeste, kuya. Ang isipin mo ay ang pagpapagaling mo. Singit ni Bianca, sabay sulyap sa akin ang may babala. At ang asawa mo, kuya, simula nang maaksidente ka, puro paninisi na ang ginagawa niya sa akin. Paninisi? Tinaasan ko ng kilay si Bianca.
Hindi ito paninisi, Bianca. Katotohanan ito. Rafael, gising ka na rin lang, mabuti pang simulan na natin ang pagtutuos. Mariel, please! Baka pwedeng mamaya na yan, kakagising lang ni Kuya. Sigaw ni Bianca, pilit akong itinataboy. Hindi, Bianca. Ngayon na. Inilapag ko ang itim na notebook sa ibabaw ng kumot ni Rafael. Rafael, basahin mo yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo baon sa utang. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo ng mas maaga kaysa sa inaasahan natin. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Bianca. Susubukan niya sanang agawin ang notebook, pero mabilis ko siyang naitulak palayo. Ano ito? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay mahina at paos. Ledger yan ang kapatid mo? Paliwanag ko. Nakalagay dyan kung paano niya nilustay ang pera para sa dialysis ni nanay sa online casino at kung paano niya ibinenta ang secret recipe ng pamilya niyo kay Celeste para lang mabayaran ang mga utang niya sa sugal. Tila tumigil ang pag-inga ni Rafael. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Bawat letra, bawat numero ay tila isang saksak sa kanyang dibdib. Bianca, totoo ba ito? Tanong ni Rafael, lumingon siya sa kanyang kapatid na ngayon ay nakayuko na at nanginginig. Kuya, kailangan ko lang ng pera noon. Akala ko mananalo ako. Para rin naman sa atin yun. Bulong ni Bianca ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Dito ko nakita ang human side ni Bianca, isang babaeng lunod sa sariling insecurities at takot. Palagi ka na lang kasing nasa Manila, kuya. Palagi na lang si Mariel ang pinapakinggan mo. Pakiramdam ko, wala na akong halaga sa bahay na ito, kundi ang maging katultan sa bakery. Gusto ko lang namang magkaroon ng sarili kong pera. Yung hindi galing sa inyo. Pero sa sugal mo dinala. Sigaw ni Rafael, pilit niyang gumangon kahit na iniinda ang sakit ng kanyang mga tahi. Ang pera ni nanay, ang recipe na iniwan sa atin ni Lolo Bianca, paano mo nagawa ito? Dahil si Celeste ang nag-alok. Sigaw ni Bianca pabalik. Wala na siyang pakialam kung sino ang makarinig. Sabi niya kapag binigay ko ang recipe, bibigyan niya ako ng komisyon sa bawat supermarket na kukuha ng tinapay natin. Sinunod ko lang ang gusto niya dahil akala ko maililigtas ko ang bakery. Napatingin si Rafael sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Mariel, I'm so sorry. Hindi ako naniwala sa'yo. Huli na ang sorry mo, Rafael. Sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon. Habang nakikipag-date ka kay Celeste sa Boracay, gamit ang savings natin, ang kapatid mo naman ay unti-unting sinusunog ang negosyo niyo. Magaling kayong dalawa. Perfect match kayong magkapatid sa pagsira ng buhay ko. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis kasama si Mang Berting na siyang naging testigo ko. Mr. Rafael Villanueva, Miss Bianca Villanueva. May mga katanungan lang kami tungkol sa dokumentong natanggap namin mula kay Mrs. Villanueva, sabi ng opisyal. Mariel, ano ito? Ipakukulong mo ba ang kapatid ko? Tanong ni Rafael, bakas ang takot sa kanyang muka. Hindi ko siya ipakukulong kung ibabalik niya ang lahat, sagot ko. Pero kailangan niyang harapin ang batas at ikaw, Rafael, paglabas mo rito, ihanda mo ang sarili mo. Dahil ang pirma ko na kinuha niya ng palihim para sa loan, gagamitin ko yon para bawiin ang kontrol sa bakery at palayasin kayong dalawa sa bahay na yon. Ate, wag pamilya tayo, sigaw ni Bianca habang inaalalayan siya ng pulis palabas para sa katanungan. Pamilya, lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon bago ako lumabas ng silid. Ang pamilya ay hindi nagtatraidor, Bianca. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Kayo ay mga stranger lang na nakatira sa ilalim ng iisang bubong kasama ko. At simula ngayon, wala na kayong pamilyang babalikan. Iniwan ko si Rafael na nakatulala sa kisame ng ospital habang ang tunog ng heart monitor niya ay tila isang mabilis na countdown sa pagbagsak ng kanyang mundo. Sa kabila ng ingay ng mga pulis at ng iyak ni Bianca sa ospital, ang mas nakabibinging katahimikan ay ang sumalubong sa akin pagbalik ko sa Tiamban. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay tila bumubulong na mga alaala ng 3 henerasyon. Ngunit ngayon, ang mga pader nito ay puno ng mga anino ng utang at kasakiman. Hindi pa ako nakakaupo sa opisina nang bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaking nakabarong bit-bit ang mga briefcase na tila mga armas. Sa likod nila, dahan-dahang pumasok si Celeste.
Nakaupo siya sa isang wheelchair na itinutulak ng isang nurse, may benda pa rin sa ulo. Pero ang kanyang mga mata ay kasing talas pa rin ng isang agila. Mariel. Panimula niya ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi sa aksidenteng nangyari. I think we need to talk about the future, specifically the future of this property. Wala tayong dapat pag-usapan, Celeste. Nakarecord ang lahat ng ebidensya laban kay Bianca. At kasama ka sa investigasyon dahil sa pakikipagsabwatan sa pagnanakaw ng recipe at fraud sa loan documents. Diretsahan kong sabi habang nakatayo ng tuwid sa likod ng desk. Tumawa ng mahina si Celeste sabay hudyat sa kanyang mga abogado. Inilapag ng isa sa mga lalaki ang isang makapal na folder sa harap ko. Mariel, dear, you're so idealistic. You think a voice recording can stop a 2 million peso debt? Sabi ni Celeste, ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Look at those papers. Ramos Holdings didn't just guarantee the loan. We bought the debt from the bank this morning. In short, I am now your creditor. Ako na ang may-ari ng utang nyo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabilis kong binuklat ang mga papel. Totoo ang sinasabi niya. Ang utang na ginamit ang aking pirma at ang ancestral house bilang collateral ay hawak na ngayon ni Celeste. You have 48 hours, Mariel. Patuloy ni Celeste. 48 hours para bayaran ang buong 2 milyon kasama ang interest at penalties. At kung hindi, by the end of the week ang timpang na ito ay gigibain para maging parking lot ng bago kong supermarket chain. Gigibain, bulong ko. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagre-rebelde. Legacy ito ng pamilya ni Rafael. Paano mo nasasabing mahal mo siya kung handa mong sunigin ang lahat ng mahalaga sa kanya? Mahal. Tumawa si Celeste na mas malakas hanggang sa mapaubo siya dahil sa kanyang mga sugat. Rafael was just a trophy, Mariel. A way to get this prime location. I knew Bianca was a gambler, so I fed her habit. I knew Rafael was weak, so I fed his ego. Ang gusto ko ay ang lupaing ito at nakuha ko na ang gusto ko. Lumapit ang isa sa mga abogado at nag-abot ng isa pang dokumento, isang deed of absolute sale. Heto ang aloko. Sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Sign this. Ibigay mo sa akin ang lupa at ang brand ng bakery ng kusa. In exchange, I will drop the civil cases against you as a co-borrower at hindi ko na idadamay si Bianca sa kasong kriminal. Mapapalaya mo ang hipag mo at makakapagsimula ka ng bagong buhay na walang utang. Isang pirma lang, Mariel. Isang pirma para matapos ang lahat ng sakit na ito. Napatingin ako sa dokumento. Isang pirma para sa kalayaan. Isang pirma para hindi mabulok sa utang na hindi ko naman ginusto. Tukso itong nakalatag sa harap ko. Pakiramdam ko ay gusto nang bumigay ng aking mga tuhod. Ngunit bago ko mahawakan ang panulat, nakita ko ang isang lumang litrato sa ibabaw ng desk. Ang litrato ni Aling Rosa at ng kanyang asawa nung bagong bukas pa lang ang bakery. Ang kadilang mga ngiti ay puno ng pag-asa. Counselors don't just solve problems, we find the truth behind them. Ang turo sa akin noon sa universidad. Tumingin ako ng diretso kay Celeste. Alam mo, Celeste, sa tindi ng pagmamadali mong makuha ang lupang ito, may isang bagay kang nakalimutan. Isang detalye na tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa bahay na ito ang nakakaalam. And what is that? Tinaasan ako ng kilay ni Celeste. Ang lupaing ito ay hindi nakapangalan kay Rafael o kay Bianca. Ito ay isang donation inter vivos mula sa kanilang lolo na may kondisyon na hindi ito pwedeng ibenta o isanla hanggat hindi umaabot ng 10 taon mula sa pagkamatay ng kanilang magulang. 1 taon pa lang ang nakakalipas mula nang mamatay si Aling Rosa. Sabi ko ang aking boses ay muling naging matatag. Nakita ko ang panlalaki na mga mata ng mga abogado ni Celeste. Mabilis nilang kinuha ang folder at nagbulungan. Ibig sabihin ang loan agreement na ginawa niyo, it's void ab initio. Walang bisa simulat sa pool dahil ang collateral na ginamit nyo ay hindi pwedeng isanla sa ilalim ng batas. Patuloy ko. So Celeste, hindi mo lang ako niloko. Niloko mo rin ang sarili mong kumpanya dahil naglabas ka ng pera para sa isang utang na walang basehan. Namutla si Celeste. Ang kanyang pagkapanalo ay biglang naglaho na parang usok. You're bluffing, sigaw niya.
Check the title and the registry of deeds, Celeste. My auditor friend already did, sabi ko habang ipinapakita ang isang kopya ng dokumento. At tungkol sa 2 milyong piso, I can't pay that now. But since you acquired the debt illegally, you're the one who committed banking fraud. Now who do you think will go to jail first? Sa sandaling yun, ang VNE o vortex ng utang na binuo ni Celeste ay tila bumalik sa kanya. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang bitag. Umalis na kayo sa opisina ko, sabi ko ng may otoridad. At sabihin mo sa mga abogado mo na maghanda. Dahil hindi lang ang bakery ang ililigtas ko. Sisiguraduhin kong babagsak ang Ramos Holdings kasama ng lahat ng kasinungalingan mo. Habang itinutulak ng nurse si Celeste, palabas narinig ko ang kanyang galit na hiyaw. Nuwet sa loob ng opisina ang tanging narinig ko ay ang pintig ng sarili kong puso. Isang pusong sa wakas ay natutong lumaban. Pagbalik ko sa ospital, hindi na galit ang nararamdaman ko. Kundi, isang malamig na pagtanggap. Pumasok ako sa silid ni Rafael. Wala na roon si Bianca. Dinala na siya sa presinto para sa karagdagang katanungan. Si Rafael ay nakaupo sa kama, nakatingin sa malayo tila isang taong nawala ng direksyon sa gitna ng dagat. Rafael, tawag ko sa kanyang pangalan. Walang mahal, walang hani. Pangalan na lang ang natira. Napalingon siya sa akin. Mariel, pumunta rito ang mga abogado ni Celeste. Sabi nila kung pipirma raw ako sa isang affidavit na nagsasabing alam mo at pumayag ka sa loan, aayusin nila ang lahat. Hindi makukulong si Bianca at itutuloy pa rin nila ang partnership sa supermarket. Isang mapait na ning iti ang kumawala sa aking mga labi. At ano ang kapalit, Rafael? Ang ituro ako, ang palabasin na ako ang may kasalanan ng lahat ng panlolokong ginawa niyo. Yumuko si Rafael hindi makatingin sa aking mga mata. Sabi ni Celeste, yun lang daw ang paraan para maisalba ang timpan. Mariel, ayoko makulong si Bianca at ayoko mawala ang pinaghirapan ni nanay. Pinaghirapan ni nanay? Lumapit ako sa paanan ng kanyang kama. Rafael, gisingin mo ang sarili mo. Ang timban na sinasabi mong sinasalba mo ay guguho na dahil sa inyo si Celeste. Balak niyang gibayan ang bahay niyo para gawing parking lot. Hindi niya mahal ang negosyo niyo. Ang gusto niya ay ang lupa, at ang gusto niya ay sirain ako. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Celeste. Bulong niya pero kahit siya ay parang hindi naniniwala sa sarili niyang salita. Mahal ka niya kaya ba ninakawan niya ang savings natin kasama ka? Kaya ba hinayaan niyang mabaon sa sugal ang kapatid mo para magkaroon siya ng alas laban sa inyo? Inilapag ko sa harap niya ang kopya ng donation intervivos na nakuha ko. Basahin mo ito, Rafael. Ang lupang ito ay hindi pwedeng isanla. Ang loan na ginawa niyo ay illegal. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Itinaas ko ang dalawa kong daliri. Isa pipirma ka sa affidavit ni Celeste. Ituturo mo ako. Magkakasama kayo sa kasong banking fraud at falsification of documents. Sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magsasama-samang tatlo ni na Bianca at Celeste. At ang tiyambang siguradong mawawala iyon dahil sa laki ng legal fees na gagastusin nyo. Ibinaba ko ang isang daliri. Dalawa, magsasabi ka ng totoo. Tunyan, confess everything. Aminin mo ang pakikipagsabwatan mo kay Celeste at ang pagtataksil mo sa akin. Ibigay mo ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Sa paraang ito, baka makakuha ka ng leniency mula sa korte. Maibabalik natin ang kontrol sa bakery, pero kailangan mong harapin ang pananagutan mo sa batas at sa akin. Mariel, kung gagawin ko yun, mawawala ang lahat sa akin. Ang career ko, ang reputasyon ko. Hikbi ni Rafael. Wala ka ng reputasyon, Rafael. Matagal nam natunaw yan kasama ng harina sa bakery nyo nung pinili mong dalhin ng ibang babae sa Boracay. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Choose, Rafael. Be a man for once in your life. O gusto mong habang buhay ka maging aso ni Celeste? Eksaktong tumunog ang telpeno sa tabi ng kama niya. Pangalan ni Celeste ang rumehistro. Sinagot ito ni Rafael at ini-loudspeaker. Raf, honey, did you sign it yet, bosses? Ni Celeste halatang desperada na. Hurry up! Kapag hindi mo pinirmahan yan, idadamay ko kayo sa lahat ng talo ko. I'll make sure you and your pathetic sister rot in jail. Pirmahan mo na yan at sabihin mong si Mariel ang utak ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Doon niya narinig ang tunay na kulay ng babaeng akala niya ay savior niya.
Ang pag-ibig na akala niya ay totoo ay isa palang matalas na patalim na nakatutok na sa kanyang leeg. Dahan-dahang ibinaba ni Rafael ang telepono. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Mariel, I'm a coward. I'm so sorry. I know, sagot ko. But even a coward can choose to do the right thing at the last minute. Kinuha ni Rafael ang pen na iniwan ng mga abogado ni Celeste. Pero hindi ang affidavit ang pinirmahan niya. Kinuha niya ang isang blankong papel at isinulat, I, Rafael Villanueva, confess to all the fraudulent activities orchestrated by Celeste Ramos and Bianca Villanueva. Habang nagsusulat siya, naramdaman ko ang isang malaking tinik na nabunot sa aking dibdib. Pero hindi ako naramdam ng saya. Ang naramdaman ko lang ay ang pagtapos ng isang kabanata. Tapos na, Rafael, sabi ko habang kinukuha ang kanyang confession. Huwag kang mag-alala para sa bakery. Si Mang Berting at ang mga tao sa barangay tutulungan nila akong ayusin ang lahat. Pero tungkol sa atin, paglabas mo rito, diretso ka sa presento. At pagkatapos nyon, huwag mo na akong hahanapin. Mariel, wait, give me one more chance, para sa pamilya. Sigaw niya habang papalabas ako ng pinto. Huminto ako pero hindi lumingon. Ang pamilya ay itinatanim sa katapatan, Rafael. Ang sa atin matagal nang namatay dahil sa peste ng kasinungalingan nyo. Bahala na ang Diyos sa inyo. Lumabas ako ng ospital na bitbit ang kanyang pag-amin. Ang sikat ng hapon sa Iloilo ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. May mga utang pa ring dapat bayaran, may mga sugat pa ring dapat hilumin. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, malaya na ako. Nakaharap ako ngayon sa isang mahabang lamesa sa loob ng conference room ng bangko. Sa isang panig na roon, si Celeste suot ang kanyang kulay pulang dress, tila isang babala ng panganib. Katabi niya ang kanyang mga abogado na panay ang bulungan. Sa kabilang panig naman ay si Bianca na namumutla at halos hindi makatingin ng diretsyo habang binabantayan ng isang pulis. Let's not waste time. Panimula ni Celeste, inilapag niya ang kanyang mga kamay sa lamesa. The loan is unpaid. The collateral is the property. Simple business, Mariel. Ibigay mo na sa akin ang titulo at matatapos ang gulo na ito. Business? Tumawa ako ng mahina, sapat na para mapatigil silang lahat. Ang tawag ko rito ay pagnanakaw na binalot sa legal na papel. Pero Celeste, mukhang nakalimutan mong counselor ako. Trabaho ko ang magbasa ng tao at ang maghanap ng katotohanan. Inilabas ko ang folder na bit-bit ko. Inilapag ko ang confession letter ni Rafael sa gitna ng lamesa. This is Rafael's sworn statement. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at malinaw. Inamin niya ang lahat. Ang pakikipagsabwatan mo sa kanya para kuhanin ang savings ko, ang pagmanipula niyo sa loan, at ang katotohanang ikaw ang nag-udyok kay Bianca na ibenta ang recipe kapalit ng pagtatakip sa kanya mga utang sa sugal. Nakita ko ang bahagyang pagninig ng labi ni Celeste, pero pilit pa rin siyang nagmatigas. That's just the word of a desperate man. My documents are notarized. Notarized but fraudulent, sabat ng aking abogado na nasa tabi ko. We have the forensic report of the signatures. At higit sa lahat, Ms. Ramos, the property you tried to seize is legally protected from any encumbrances for another 9 years. You didn't just commit fraud. You committed a grave violation of the banking law. Ate Mariel, please, patawarin mo ako. Biglang humagulgol si Bianca. Lumuhod siya sa sahig sa harap ng maraming tao. Si Celeste ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin. Sabi niya hindi ka naman daw malalaman. Tiningnan ko si Bianca nang walang halong awa. Tumayo ka riyan, Bianca. Huwag mong gamitin ang luha mo para takpan ang pait na ginawa mo sa nanay mo at sa pamilyang ito. Hindi si Celeste ang nagsugal ng pera ng dialysis ni nanay. Ikaw yon. Hinarap ko muli si Celeste. Now, Celeste, here is my deal. I have enough evidence to put you in jail for a very long time. Fraud, falsification, and conspiracy. Mawawala ang lisensya ng kumpanya mo at ang reputasyong iningatan mo sa Manila. What do you want? Nanginginig na ang boses ni Celeste. Ang kanyang maskara ng pagiging queen bee ay tuluyan ng nadurog. Ibalik mo ang lahat ng perang kinuha niya ni Rafael sa savings account ko. I-withdraw mo ang lahat ng claims mo sa TM-BAN at higit sa lahat, pirmahan mo ang dokumentong nagsasabing hinding-hindi ka na lalapit sa pamilya Villanueva o sa negosyong ito.
sabi ko. And if I don't, hamon pa rin niya, then the police waiting outside will escort you straight to the precinct. Sagot ko. At sisiguraduhin kong bukas na bukas ang mukha mo ang nasa banner ng bawat balita sa Iloilo at Manila. Walang nagawa si Celeste kundi pirmahan ng mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kahihiyan habang ibinibigay ang kanyang panulat. Pagkatapos niyang pirmahan, lumingon ako kay Bianca. Para sa iyo naman, Bianca. Hindi kita ipakukulong hindi dahil sa mahal kita, kundi dahil sa respeto ko kay Aling Rosa. Pero heto ang kondisyon ko. Ibebenta mo ang bahagi ng lupang namana mo sa probinsya para bayaran ang lahat ng utang na ginawa mo. Aalis ka sa pamamahala ng bakery at sasailalim ka sa mandatory psychological counseling dahil sa iyong addiction at dependency. Kung hindi mo gagawin ang isa sa mga yan, ibibigay ko ang record mo sa mga otoridad. Salamat, ate. Gagawin ko lahat. Gagawin ko. Iyak ni Bianca habang inaalay ang kanyang pasasalamat. Tumayo ako at kinuha ang lahat ng papeles. Tapos na ang dula, Celeste, Bianca, maaari na kayong umalis. Habang itinutulak ng nurse si Celeste palabas at habang inaakay ng mga pulis si Bianca para sa formal na settlement, naramdaman ko ang katahimikan ng silid. Naiwan ako sa loob, kasama ang aking abogado at si Mang Berting na kanina pa nakasaksi sa lahat. Iha! Lumapit sa akin si Mang Berting at hinawakan ang aking balikat. Proud na proud sa iyo si Aling Rosa. Ikaw ang tunay na nagligtas sa pamilyang ito. Numiti ako ng bahagya, pero may kasamang lungkot. Salamat, Mang Berting, pero sa totoo lang, iniligtas ko lang ang sarili ko mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Lumabas ako ng bangko at hininga ang sariwang hangin. Ang mga ibon ay umaawit, ang mga sasakyan ay dumadaan na tila walang nangyari. Pero para sa akin, bago na ang lahat. Wala na si Rafael sa tabi ko. Wala na ang pamilyang akala ko ay sa akin. Pero sa unang pagkakataon, hawak ko na ang sarili kong kapalaran. Ang Timban ay muling magbubukas, hindi na bilang isang business trip ng kasalanan, kundi bilang isang tahanan ng katapatan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng bagong luto na pandesal ay humahalimuyak pa rin sa buong kanto ng aming barangay sa Iloilo, ngunit ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Wala na ang amoy ng sunog, na tela wala na ang amoy ng lason ng pagtataksil. Ang Villanueva Community Bakery ay hindi na lamang isang negosyo ng isang pamilya. Isa na itong kooperatiba para sa mga single mothers sa aming komunidad. Nakatayo ako sa harap ng malaking oven, pinapanood ang mga nanay na masaya nagmamasa ng harina. Binigyan ko sila ng pagkakataong kumita habang tinuturuan ko rin sila ng mental health awareness at self-worth. Ang bakery na ito na dati ay naging kulungan ko ay naging simbolo na ng paglaya para sa marami. Ate Mariel, eto na po yung huling batch ng ube cheese pandesal. Masiyahang sabi ni Aling Nena, isa sa aming mga masisipag na panadera. Salamat, Aling Nena. Pakidala na lang sa harap, baka naghihintay na ang mga suki natin. Sagot ko nang may tunay na ngiti. Lumingon ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Pumasok si Rafael. Hindi na siya ang lalaking nakabarong na laging nagmamadali patungong Manila. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at apron, ang kanyang mga braso ay may bakas pa ng harina. Isang taon na kami nakatira sa magkaibang bahay. Isang taon na kaming sumasailalim sa marriage counseling. Hindi naging madali ang pagpapatawad. Maraming gabi ang dumaan na puno ng iyak at pag-aalinlangan. Ngunit pinatunayan ni Rafael sa gawa, hindi lang sa salita ang kanyang pagsisisi. Ibinenta niya ang kanyang sasakyan para mabayaran ang mga natitirang utang. At araw-araw siya nagtatrabaho rito bilang isa sa mga panadero sa ilalim ng aking pamamahala. Mariel, tawag niya sa akin. May respeto at pag-iingat sa kanyang boses. Tapos na ang shift ko, pwede ba tayo magkape muna bago ka umuwi? Tiningnan ko siya. Wala na ang galit sa puso ko, tanging kapayapaan na lang ang natira. Sige, Rafael, pero gaya ng napag-usapan natin hanggang kape lang muna, one step at a time. Sapat na yon sa akin, nakangiting sagot niya. Sa labas ng bakery nakita ko si Bianca. Hindi na siya ang spoilt na kapatid na laging nakadepende sa kanyang kuya. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na grocery store sa kabilang bayan at regular na pumupunta sa kanyang therapy sessions.
Minsan ay bumibisita siya rito para humingi ng tawad, at dahan-dahan natututunan ko na siyang tanggapin muli, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong biktima rin ng sarili niyang mga maling desisyon. Habang papalubog ang araw, tumayo ako sa pintuan ng ancestral house. Ang bahay na dati ay nagtaboy sa akin ay siya na ngayong kanlungan ko. Pero hindi na ako ang Mariel na pumasok dito noon na puno ng takot. Ako na ang Mariel na marunong magtakda ng hangganan, marunong lumaban at higit sa lahat, marunong magmahal sa sarili. Ang buhay ay parang paggawa ng tinapay. Kailangan mong dumaan sa init ng herno para umalsa at maging matatag. At ngayon masasabi ko na ang aking buhay ay meron ng tamang timpla, ang tamis ng tagumpay at ang alat ng karanasang nagpatibay sa akin. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nararamdaman ko ang katahimikan na dulot ng isang pusong sa wakas ay nahanap ang kanyang kapayapaan. Ang huling sulyap ni Maria sa Tiamban na kanyang iniligtas ay hindi lamang pagtatapos, kundi isang bagong simula para sa ating lahat na nakinig. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni Mariel. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan natuklasan ni Mariel ang pagtataksil ni Rafael sa gitna ng kanilang bersaryo, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Naalala ko ang lahat ng mga liham na ipinadala ninyo sa akin, mga kwento ng sakripisyo, na mga asawang binaliwala na mga manugang na inapi, at na mga babaeng naniwalang wala silang boses. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating itinatago sa likod ng ating mga ngiti. Isa itong paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga kung tayo ay mananatiling matatag at tapat sa ating sarili. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mariel, mapapatawad niyo rin ba si Rafael pagkalipas ng 1 taon? O mas pipiliin niyo bang lumakad palayo at hindi na lumingon kailanman? Naniniwala ba kayo na ang pagpapatawad ay para sa ikakatahimik ng biktima at hindi para sa ikagagaan ng loob ng nagkasala? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto ko ring malaman sa ang bahagi ng Pilipinas o sa ang panig ng mundo nyo pinapakinggan ang ating kwento ngayon, habang naglalaba ba kayo? Habang nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? O habang kasama ang inyong pamilya? Ang inyong mga komento, likes at shares ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong may saysay at aral. Naway manatili kayong matatag sa bawat hamon ng buhay. Tandaan ninyo, gaya ng tinapay, kailangan nating dumaan sa init upang tayo ay maging ganap at matibay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Ingat po kayong lahat.